welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flush Channel. For today's video, hindi po tayo pahuhuli sa trending t-shirt na pasalubong galing sa El Nido, Palawan ni Sir Dan. Natatawa ako kasi grabe ang ingay ng community ng Kalingap kagabi dahil sa vlog ni sa video ni Kalingap Rob kung saan nakita suot ni Joy Diwata ang t-shirt na binili o katulad ng binili ni Sir Dance nang sila ay nagpunta sa El Nido, Palawan. So, 123,000 po ang views niyan ni Kalingap Dan. Kung saan nasaksihan nila na bumili siya ng ganyan t-shirt nga para sa kanyang special someone. At kung natatandaan nyo, meron din po akong reaction video dyan kung saan sinabi ko sa bandang huli na kung sino po ang kakitaan nyo o kanino ibinigay ni Kalingap Dan ang t-shirt na yan, alam na natin kung sino ang special someone ni Kalingap Dan. Hindi naman po natin alam na yung binili pala ni Sir Dan at saka binili ni Beyonce ay magkakapareho. No, posible naman po talaga yun. Kasi dyan sa mga pasalubong center, no, dyan sa mga tourist spot, halos pare-pareho lang naman din po ang mga design, no. Maganda naman po kasi yung style at saka yung t-shirt nun, no. Kaya maaari talaga, posible magkapareho sila ng bili. Pero, yung may mga nababasa naman tayong comment na sinasabi nila na ang mga ibinigay lang daw ni Beyonce na pasalubong sa kanyang mga katulad niyang Kalingap Angels ay mga rep magnet lang daw. So, basta maniwala na lang tayo sa sinabi ni Kalingap Dan kanina sa kanyang live, no? Pero bago yun, kagabi, kumbaga sa basketball games, sa labanan between Dadit and Danjoy, talagang nakapuntos ang Danjoy doon. Kumbaga, ang Danjoy ay nagbubunyi, samantalang ang Dadit ay, kumbaga, nakaluksa, no? Nag-umiiyak, sabihin na natin. Siyempre, nararamdaman ko na ang sympathy ako dito ay nasa Team Dadit. Hindi naman, wala to sa, hindi to between Medit and Joy, dun sa mga supporters. Kasi syempre, di ba, tulad ng sinabi ko sa mga nauna kong reaction video, ang laki na ng, kumbaga, ininvest nilang, pagmamahal. Di ba? So, ayun na nga kasi, sinasabi ko na huwag kayo kasi masyadong papadala. Para hindi masyadong nasasaktan. Huwag masyadong nag-expect, di ba? Pag talaga nag-expect, madi-disappoint lang kayo, di ba? So, mabuti na lang kagabi, itong si Kuya Brooks, at saka especially si Kuya Jens, si Kuya Brooks nag-live siya at sinabi na intayin muna ang paliwanag ni Kalingap Dan sa kanyang live. And parang pinapapayapa ni Kuya Brooks ang mga nag-aalim po yung damdamin ng Dadit. At si Kuya Jens naman ay nagsabi na yung t-shirt daw na yon na suot ni Joy is si Beyonce daw at hindi si Kalingap Dan ang nagbigay. So kahit pa paano kumakalma-kalma yung mga supporters. Hanggang sa ito na nga, nag-live na nga si Kalingap Dan at ganun nga yung paliwanag niya. Yung special someone na kanyang tinutukoy, walang iba kundi si Hana. No? At kay Hana yung t-shirt. At sinasabi naman nila na ng mga, hindi pa rin mapakalit talaga yung Daddy. Sabi, sige nga, sa October pa naman darating si Hana dyan. T-shirt reveal. Sabi ni Kalingap Dan, nasa laundry. Hindi pa rin tumigil. Sabi, bakit kabago-bago ipapalaundry? Baka naman sinuot na. Yung mga ganun, mga typical na mga, ang dami nilang demands. Ako sa akin naman, posible naman yun kahit na posible talaga yun. At gano'n naman talaga dapat na kapag may mga bagong binibiling mga kasuotan, bago isinusuot, talagang, may napalaundry. Especially itong t-shirt nga na ito, nabili ni Kalingap Dan, ay sa kapatid niya pa ibibigay kay Hana. So, siguro, magpapalaundry na rin lang siya, di sinama niya na yung ibibigay niya sa kapatid niya. So, posible yun. At saka, isa lang, sa, yung mga iba, yung mga ibang Team Daddy,
sa tingin ko hindi maganda yung yung parang nagde-demand kayo masyado kay Sir Dan, kay Kalingap Dan. Hindi ba nararamdaman yung special kayo kay Kalingap Dan kasi 'di ba talagang pinapapayapa niya kayo, 'di ba? At saka andyan si Kuya Brooks na pinapaliwanagan kayo, 'di ba? Kasi yan natural talaga yan na kapag may sinusuportahan ka, huwag kang mag-expect na palaging maganda ang balita, huwag kang mag-expect na palaging pabor sa'yo. May mga pagkakataon talaga na makakabalita tayo ng ganyan, kahit saan larangan, hindi lang dito sa Kalingap series ni Kalingap Rap, kahit sa showbiz, kahit saan. Meron at merong mga pagsubok na dumarating sa buhay. So sana ito, magandang magandang, itong pangyayari na ito, magandang parang magandang eye-opener ito sa lahat ng mga supporters na dapat talaga wag tayong masyadong panatiko, wag tayong masyadong saradong isip, Kasi at wag masyadong nag-expect dahil yan ay love team lamang, 'di ba? Kung yan ay magkatotoo sa totoong buhay, salamat. Pero kung yung mga yan ay hindi magkakatotoo sa totoong buhay dahil syempre, mga hindi naman yan robot na disusi. May yan may mga puso yan, may mga sariling isip yan. At saka hindi rin maganda yung liligawan mo lang yung babae dahil sa dinidikta ng mga fans o ng mga supporters. Hindi rin maganda yun. Hindi magiging maganda ang kauwian nun. Dapat talaga yung bukal sa puso. At hindi rin maganda na sasagutin ng babae yung lalaki dahil sa mga supporters. Dapat mismo sa kanila manggagaling yan, So, ang bottom line siguro niyan is huwag masyadong umaasa. Kaya nga sabi ko, eye-opener yung nangyari kahapon na para, ma-realize natin na, teka, baka, if ever, kung halimbawa nga totoo yung mga kutob nyo, ngayon pa lang, di mag-isip-isip na tayo, di ba? So, huwag masyadong sinasarado yung isip na, eto na, sila na talaga. Alalahanin natin na iba ang nasa harap ng camera, nakapartner mo, at iba yung nangyayari sa totoong buhay. Bihira lang yung kapartner ay on and off screen, yun ang kapartner mo. Kahit sa showbiz, diba, ilan lang sa mga magkakalab team ang nagkakatuluyan. Diba? Dito sa Kalingap, ang nagkakatuluyan pa lang, kumbaga, bilang mag-boyfriend and mag-girlfriend, na confirm, na kumpirmado, ay si Rachel at saka si Ruel. Ewan lang natin, itong sila Carla at saka si Kuya Jomar at saka si Edo at saka si Beyonce. Pero parang nangangamoy na parang totohanan na rin di ba? Pero wala pa namang konfirmasyon, di ba? Itong si Medit at saka si Sir Dan, parang tingin ko, parang malayo pa ang lalakbayin nila para masabi ko na parang kumbaga wala pa akong magpapakatotoo lang po ako parang hindi ko pa nakikita na sooner, lalo na sooner ay magiging sila. Hayaan na po muna natin sila, hayaan na muna sila natin, total madali silang nag-uusap, at kung ano man ang magiging desisyon nila ay dapat handa po tayong tanggapin yun, So, Team Daddy, kalma lang po muna tayo. At siya nga po pala, nakadagdag din dun sa lungkot na nararamdaman ng mga Team Daddy ay yung post po ni Medit sa kanyang FB. Ang sabi niya ay, some battles are not worth fighting. So, ang dami mga nag-comment doon na parang kinoconnect din nila yung post na yun ni Medit. Yung t-shirt nga na aksidenteng katulad ng nabili ni Kalingap Dan sa kanyang special someone. So, with that, mga Kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating munting kwentuhan. Kalma lang po tayo, Team Daddy. Kalma lang tayo, Team Danjoy. So, ingat po tayong lahat and God bless.